Magandang gabi mga bossing. Muli ho, salamat po bumati sa aking kaarawan kahapon, no. Pag-usapan nun natin ito kanina nanood ako sa Senado. Ito ang pinag-uusapan tungkol sa naging insidente na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, no. At ito nga, dumalaw to si Sara Duterte, ito siya. Makatulong ang Office of the Vice President sa pagiging handa nila sa mga iba't ibang posibleng mangyari sa loob ng kanilang eskwelahan, whether it's a natural or man-made disaster, dahil yung Office of the Vice President meron kaming Disaster Operations Center at yung mga ganyan na mga Disaster Operation Sara, tama, Diyos ko, ewan ko. Pero andyan na yan dumalaw ka na at handa raw siya tumulong dyan sa mga ganyang insidente, no? Ba't hindi mo puntahan yung mga na-landslide sa Davao? Doon sa mga natabunan ng mga gumuhong lupa sa Davao tuloy. Sa Baguio, oo. Doon ka pumunta at maraming kailangan talaga doon na kailangan ng mga disaster. Yun ang disaster. Yan nangyari dyan sa Ateneo de Zamboanga na yan, no? Hindi ho yan disaster. Yan ho ay katangahan. Zamboanga, Ateneo de Zamboanga. Hindi ho ba pwedeng gawin? Magbibigay na ako ng dyan, mga friend, no? Hindi ba pwedeng gawin yung kagaya ng pagpapasok ka sa mall, merong itatapat sa yung ganyan, malalaman na kung may bakal yung estudyante. Ha? Meron yung siguro pwede ng pagkagastosan nyo kaysa ninanakaw lang naman ng mga, pwede nang siguro kapitalan yan ng gobyerno. Dadaan yung estudyante ron pagka may may bakal, tutunog. Diba? Tsaka eto mga boss, yan mga ganyang pangyayari, nakakagigil. Bakit? Katangahan ho yan ng may-ari ng baril. Yung magulang. Nangyari na yan, diba? Saan ba yung isang, tatlo yata yung namatay, namaril yung dalawang ungas na estudyante. Isinisisi nila mga friends sa mga social media daw, dapat bawalin daw yung mga bata na manood ng kung ano-anong. Mababawal mo ba yan? Ang mga bata ngayon, yung apo ko si Theo, 4 na taon. Gustong-gusto nanonood ng mga cartoons sa sa cellphone. Mababawal mo pa ba yan? Hindi na, wala ka ng anong power meron ka para bawalan. Nasa magulang na yan, mga boss. Sa totoo lang. Ikaw magulang, alam mo yung galaw ng anak mo. Kasama mo yan araw-araw Nakikita mo yung behavior niyan. At nakikita mo rin yan, performance niya sa eskwelahan, pagdating ho nung card. Makikita mo kung nag-aaral ba yung anak mo o naglalakwatsa lang o nagbubulakbol. Obligasyon mo yan birang magulang dahil ikaw ang nagpapaaral sa anak mo Di ba? Pag nakita mong pangit ang marka, tatanungin mo yung anak mo, ano ba ginagawa mo? Nag-aaral ka ba? Nasa magulang na mga friend Hindi porke pinasok mo yan sa eskwelahan, bahala na yung teacher. Hindi. Siyempre, papalo up mo rin yan. Makikita mo yung galaw ng anak mo. Ako ganun bakit hindi kayo gumagawa ng assignment? Wala ba kayong assignment? Ganun ako. Kung minsan, pupuntahan ko pa yung eskwelahan Oo. Kinakausap ko yung teacher kung anong galaw nitong anak ko. Obligasyon mo yan bilang magulang. Hindi ko aral ka dyan, bahala na yung teacher sa'yo. Hindi. At kayong mga magulang na mayroong mga baril, putang ina naman. Itabi nyo yan, alam nyo nakakamatay yan Kaya dapat ito
yung may-ari ng baril nito, ng magulang nito, siya ang ikulong. May utak ka eh. Ba't nakukuha yung baril mo kung di ka gunggong? Yun nga yung namaril nung nakamatay. Putay na. Sinasama pa rin yung bata sa firing range. Babae na pulis yung kanyang tiyahe na naikunan niya ng baril. Tapos sisisihin niyo social media, yung cellphone na napapanood ng mga... Hindi. Ang masakit nito mga friend, no? Parang the way na magsalita sila, kulang ang intelligence, mga ganyan. Na parang gusto pa yatang i-connect sa terrorism itong nangyayari na to. Na tineterrorize yung yung mga eskwelahan. Ha? Di ba? Tuloy natin kung ano sabihin nito. Pangyayari tulad ng pamamaril ay kinukonsidera namin na isang trahedya, isang kalamidad, isang disaster. O nakita mo, tinuturing daw niya yung pamamaril na isang trahedya, isang disaster. Bakit yung disaster yun? Katangahan yun eh. Ang disaster, yung bagyo, disaster. Na wala kang kamalay-malay, nalunod ka. Dahil galing sa kalikasan, yung mga disaster, sunog, mga ganyan, mga disaster. Pero yan pamamaril, hindi disaster yan. Katangahan yan ng may-ari ng baril para sa akin na ewan ko sa inyo mga friend. Kung para dito kay Sara, disaster yan. Hindi ako disaster yan, katangahan yan. Tsaka nangyari na yan noon, di ba? Dapat itong mga eskwelahan na to, nagigigpit naman na kayo. Oo. Sa pagpapapasok ng mga estudyante ninyo. Pwede naman kapkapan Bakit masamol? Pagpapasok ka, mayroon pang ginaganon yung security Gaganon sa katawan mo malalaman kung may tutunog di naman mahirap di ba? Mahirap dyan. Pag dumating, wag naman sana baka magkaroon ng isang hindi magandang na ang estudyante binabaril sa labas. O kaya may mga sinasabi para lumabas na mahirap magsalita. May bumaril sa isang estudyante riding in tandem. May bumaril na di alam kung sino. Imbang te-terrorizing ng mga tangina, mahirap yan. Dahil yan yung di ba? Nung DepEd siya, meron daw siya mga informant, meron daw binabayaran na reward, na accomplishment reward sa mga anti-terrorism, mga MPA na nagre-recruit ng mga high school, mga ganyan, mga ganito. Yun ang sabi niya na pinagkagastusan niya di ba? Mga intelligence, kaya wala daw nangyayari na anumang ganyan-ganyan. Sa mga estudyante raw, nagiging ligtas dahil daw sa siya ang DepEd secretary, dahil siya nga raw maraming intelligence na umiikot daw sa mga elementary high school na nagre-recruit ng MPA, mga ganyan diba? Kaya ito, sabi niya, disaster ang nangyari. Diba, mga friend? Hindi ho yan disaster. Katangahan ho yan nung magulang. Ikaw magulang, alam mo yung galaw ng anak mo. Ganun lang kasimple. Hindi mo ba nakikita yung galaw ng anak mo kung anong forma? Kung mukhang bully, mukhang Kung minsan kasi mayroong mga magulang, kaganya ito sa Sara, mga ito sila Duterte, ganitong mga klase ng anak, na kinukonsinti pa ng magulang. Mantakin mo ba't hindi ka ba naman loko-loko? Kita mo yung anak mo, tad-tad ng tattoo na, hanggang dito na gagawin mo pang mayor. Diyos ko. Hindi ba? Tapos itong ganitong klaseng anak, kagaya si Sara, pinagmamalaki mo pa.
Ito mga ganitong uri ng mga pananalita ng isang anak na ganyan kung magmura, puta, hindi ho maganda pagpapalaki dyan. 101% ho yan. Oo, hindi ho maganda. Yung galaw na yan, mga Duterte na mga ano, hindi ho yan maganda. Nakita mo ba yung pulong? Pero binoboto eh. Di ba? Kaya po. Ito si Atty. Lorna Kapunan. Idol ko talaga ito eh. Kapunan to Duterte. If you want transparency, you should start with yourself. Totoo naman eh. Transparency. Tsaka ito mga pre yung sinasabi ni mamaya, magkasabihin ako tungkol doon sa Bendalo sinasabi niya si Sayad. Every time nagkakainitan sa impeachment trial, nagkakaroon siya ng press conference. Parang kino-confuse ang publiko, no? Kagaya kahapon, nabalitaan natin na nag-file na naman siya ng perjury case, no? Against Madriaga sa Quezon City, no? Parang iniiba niya ang storya so that people will not focus on the impeachment. Sinasabi na naman niya na ito na naman ang issue ng flood control. Sana naman ang presidente in terms of this. Ang tanong natin, where is the vice president in all of this? No? Where are her, alam naman natin na in addition to her confidential funds na subject ng impeachment case, meron tayong alam na she has a total of 2.3 billion. In 2023, ang pondo ng vice president in 2023, inclusive of confidential funds, was 2.3 billion. Ang confidential funds dyan na linilitis natin ngayon 612.5 million lang. No? Saan niya ginagastos? Yung pondo ng vice president. That is where we require transparency. No? Sinasabi ng mga followers niya, yung confidential funds ginamit sa gamot, ginamit sa buti nga vice president, ginagamit sa gamot at saka sa gamot, sa pagkain, sa grocery, etc., sa supplies, no? Hindi naman yun ang ibig sabihin ng confidential funds. Di kunin mo sa billion mo, Madam Vice President. If you want transparency, you should start with yourself. Where are you spending your billions in presidential fund, vice presidential funds? Yung budget po ni Vice President Sara Duterte na 2.3 billion at yung confidential funds niya, yung kanyang budget for 2023, yun ang pinakamalaki sa Office of the Vice. Ang problema nga dyan, attorney, bakit na-approve yung putang ng kalalaking budget na yan? Nito lang nito lang kinat eh. Dahil nga hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinala 2.3 billion, billion. Di ba? Noon lang nitong nagkagulo na inalam na kung saan niya dadalhin yung pera, kagaya nung libro sinulat niya na isang kaibigan, tinanong ni Senador Rizal Tuberas kung anong nilalaman at 10 milyon ang hinihingi. Libro yata ng elementary yun o kindergarten. Kaya po. President, no? At huwag natin i-blame ang president or the budget or Congress for giving her confidential funds. Ibig sabihin ba, pag binigyan ka ng confidential funds, regalo yan sa iyo, Madam Vice President. Hindi po yan regalo sa iyo. Public funds pa rin yan. So, if you are pointing a finger at all other government agencies, there are 3 fingers pointing back at you. So you start with yourself and start with presenting yourself, accounting for public funds in the impeachment court. Huwag po kayo mag-press conference kasi hindi po yan ang korte ng bayan. Ang korte ng bayan ay ang impeachment court para sa accountable funds. Okay, na-contempt order na ako ng Senate sa sinabi kong yan. Every time Yun yan mga boss. Kaya nga sinasabi ko, di ba? Pag itong si Sayad, hindi nakulong at hindi nakumbik, puta, inutil itong gobyerno na to. Inutil. Wala nang ibang sasabihin.
Yun lang. Katakot-takot ang kaso. Samantalang yung gobyerno ni Digong walang kaso si Laila de Lima, naipakulong. Oh, tapos eto, katakot-takot ang kaso. Aba, makakatakbo pa presidente? Natuta. O, pagpagyan natin ulit si Atty. Egon Cayosa. Mas malinaw ito Napakahirap ang sitwasyon nila ngayon. Oh. I don't know how they can get away from that. I think the damage has been done. Oh. The damage na ang nag-utos dito sa hindi tamang pag-transfer kay Colonel La Chica, ang Vice President mismo. So the responsibility falls squarely sa kanya. Ang maaari siguro nilang, but for this witness, no amount of cross-examination will change that. Yung Yung witness si Acosta, sabi ni Atty. Di ba? No amount of cross-examination can mababago yan Dito sa sinabi nitong si Acosta Talagang wala nang to siya. Sabi ko paulit-ulit, hindi pa ho pinanganganak yung abogadong makakapagpalusot dito. Oo. Yung nasabi na niya. At hindi na rin nila pwedeng i-discredit yan kasi tauhan ng Vice President ito At saka, ito pa, pansinin natin, Christian, hindi siya bago na Special Disbursing Officer. Oh, they go way back. Special Disbursing Officer na siya nung mayor pa si Inday Sara. Oh. At di ba, isa rin niyang issue na lumulutang na gawain nila ito sa Davao. Ang Davao ang isang syudad na isa sa mga pinakamalaking intelligence funds noon pa man. So this is also worth looking into. Siguro nga ang tanong ng taong bayan dito, bakit hindi rin tinitignan ng COA yung intelligence and paano nga Atty. Cayosa titignan ng COA yan? Nandun nga si Digong nyo. Kung kidnapin sila at torturin sila, takot na takot. Talagang, itong si Digong talagang, ay, nako. Tanong, dapat ngayon balikan na yan habang si Excellency ang nakaupo. Siya sa atin yung nangyari doon sa mga pera sa Davao. Tignan mo naman yung mga bahay nila Sara Duterte doon, pati yung putang Kingdom, nandun yung bahay ni Pulong. Saan ka nakakita ang bahay, mga friend? Ang bakod, mas mataas pa doon sa bahay. Ang laki, nakakita ko sa cellphone Hindi mo masisilip yung bahay sa loob. Sa taas ng bakod. Grabe. Sa ko pera yun? confidential fund ng mayor ng Davao. That is a question that COA should answer, di ba? But going back to Ginang Acosta, mahihirapan, I have to admit, mahihirapan ng depensa to undo what she has already revealed. Twice consistent siya under oath. Like, Tignan mo to, wala palang alam, pero lintik kong humingi ng salapi. Hindi mo wala sa isip ko to Initially po, lumapit na kami sa Pangulo at sinabihan ko po ang Pangulo na if you give me 100 billion. Puta naman tayo. Initially po, lumapit po kami kay Pangulo at sinabihan niya pa yung Pangulo, hindi niya sinabing humihingi. Sinabihan ko yung Pangulo na if you give us 100 billion, puta, tignan mo gaano kakapal ang mukha nito. I will solve all the problems of basic education. And that is what I want to reiterate as well to Congress and the House of Representatives. If you give us, the people here sitting in front of you, 100 billion, we will be able to solve the problem in 6 years. Thank you. Initially po, lumapit na kami sa Pangulo at sinabihan ko po ang Pangulo na if you give me 100 billion, I will solve all the... Putang ina, grabe no mga friend. Anak ng puta. Ngayon punta tayo dito sa sinasabi itong bugak na to. Na Bendalo. Di ba? Alam nyo nangyayari rito? Kung iniimbestiga yung gago, Bendalo. Kaya itong impeachment trial na to, tapos na ang konklusyon dito para dito sa gago na to at sa mga naniniwala rito. No? Pag siya ay nakonvict, siya ay produkto
ng Bendalo. Yun yan. Yan na yan. Yun ang saywar niya dyan eh. Yun ang saywar niya dyan. Pag kinumbik nyo si Sayad, dyan sa Senado, kayo ay law bender. Kayo rin ng mga taga-kongreso, kaya pinagtulungan nyo siya, kayo ay mga law bender. Putang ina, yun ang ibig niya sabihin, di ba? Sabi niya, Bendalo eh. Produkto siya ng Bendalo. Kaya nga, His Excellency. Balik tayo kay His Excellency. Pag ito hindi mo na-dispatcha, itong mga to, sus Marioso. Lahat ng power nasa iyo. Hindi ka naman lilikha ng gawa-gawang ebidensya kagaya ng ginawa niya itong si Kelaila de Lima. Hindi. Yan ay maliwanag ang mga ebidensya. Lalo si pulong. Asan na yung 51 billion? Asan na yung flood control ng Davao? Ayan na yan eh. Ha? Ayan na yan. Paulit-ulit, pwede mong ipaila kagaya ng ginawa ng tatay niya sa Masahol eh. Kung yung Marawi, eto, tignan mo, si Sayad pupunta rito sa Patay, sa Zamboanga. Samantalang yung Davao, yun ang imbestigahan mo, bugok. Kung ano, sino, kanino, yung putang ng planta ng gawaan ng bakal na substandard at mga incheck. Yun ang anuhin mo, huwag kang magpunta dyan sa patay na anong gusto mong mangyari dyan? Anong mamasakit ka dyan sa kasabihin mo, disaster yan? Anong disaster? Wala to. Tatangahan yan, hindi yan disaster. Kaya po. Lahat ng arte. Ito naman si Gago, si Simba. Paalala sa mga nagsisimba. Kaya basa ko lang. Totoo ako. Mag-ingat sa mandurukot. Wala yang pinipiling lugar. Kahit sa loob pa ng simbahan. Ayan. Siya, tignan mo. Parang sira. Sus Marios. Grabe, no? Siya na nagsabi, hindi siya naniniwala sa Diyos. Asa na yung grave threat na sinampa ng Department of Justice? Ha? Asa na? Napigil yung arrest warrant? Gaano katibay yan, no, mga boss? Excellency. Mantalang yung tatay na ito, no? Nag-iimbestiga yung Senado, sila Dick Gordon, tungkol doon sa nakawang, bilyon-bilyon na nakawan, na nangangapital lang yung putang ng Parmali ng 628,000. Ang nakakuhang deal, puta, bilyon. Ano sabi ni Duterte? Nung pinapatawag yung mga iimbestigahan ng nila Gordon. Huwag kayo pupunta dyan. Sagot ko yan. Maski i-contempt kayo, papalayain ko kayo. Ganong katibay. Kaya putang na, sabi ko nga, putang na ito, klase itong gago na to. Kala ko magalit sa korupsyon. Ngayon, nag-iimbestiga ang Senado na tungkol sa korupsyon. Talagang nung panahon ni Digong, mga friend, lahat na munini. Totoo. Namunini. Oo. Dahil sa kawalang yan ni Digong, dapat nung panahon niya yan, yung mga kung ano-anong kademonyohan na yan, dapat may nag-file ng impeachment dyan sa Kongreso.
Dapat may nag-file ng impeachment dyan. Di ba? Lahat ng kademonyan, patay dito, patay doon, hindi siya naniniwala sa human rights, lahat, minumura niya Diyos, lahat. Walang nag-file ng impeachment. Wala. Impeachable yan, di ba? Samantala si Erap, anak ng putang ina, di ba? Kung ikukumpara mo to si Duterte, doon kay Marcos Sr., malayo. Sa kademonyohan, yung Marcos Sr., anak ng pating, sa tagal na umupo yun, 20 taon. Never kong narinig yun na magsalita ng stupid o whatsoever. Wala. Totoo. Nung panahon ni Marcos Sr., pagdating ng magsasalita siya, may sasabihin siya, maski na anong ganap palabas ng TV, wala yan. Lalabas yung mukha niya. Magsasalita siya dyan. At paulit-ulit, kung pwede lang ulit bumalik yun at maging maayos ang pagkakahawak, mas maganda pa. Mas maganda pang hamak. Walang magulong Senado, walang magulong Kongreso, walang Vice President ng panahon ni Marcos Sr. Wala. Siya lang. At saka eto nga, si Pabiamber at itong si Enrile. Walang eleksyon, wala lahat. Ang laking tipid, putang ina. Walang mga ganyan na sinasabi na Diyos ko. Marami naman siya nagawa, di ba? Ngayon, magkano, putang ina, bilyon-bilyon na nakaw. Si Kawatano lang, saka yung kapatid niya, 11 billion. Yung nireregla. Ang daming kademonyohan. No? Makakita mo yung mga baha ngayon, Apalit, Pampanga, puta. Ang means of transportation na nila, bangka. Grabe. Ang laki ng ginagamit sa, puta, puro substandard, anak ng puta. Ito yung nangyari sa Cebu, mga pre, no? Si ano to Governor ba to? 26.6 billion flood control sa Cebu, Argos or substandard projects napawaw si Ma'am Karen, Cebu Governor Pamela Barik 4. Balik tanaw tayo, mga pre, We have 26.600 billion for flood control projects. Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba? 2019. Substandard current. So all of the flood control projects are either coast or substandard in Cebu province. Yes, current. Wow. And we have 26.6. Yan o, governor ngayon dun. Sino pinilitan yan? Di ba? Ay, nako. Panahon ni Digong 2019. Ito pa, mga pre, no? Ang lakas talaga ng tama ni Inday. Pwede namang magpayong, pero nagpapaulan para sa picture. Puta, grabe, Pero lusot ito sa mga tanga. Totoo. Guys, ayan si Inday, lakas ng tama. Pwede naman magpayong. Papaulan yan. Hello, parang tanga. Guys, ayan si Inday, Ito na naman yung buga ko, mga preno. Ang edge ni Inday na wala sa iba. Diba sa niya? Ang edge ko is yung kakayahan ko na gumawa ng mga mahirap na bagay. Marami kang nagawang mahirap na bagay. Mantakin mo, putangin na. Paano mo nilista yung 125 million sa loob ng 11 days? Napakahirap yan. Ikaw lang ang talagang pwedeng gumawa niyan. Gago to. Wala ka sa Diyos, ako, hindi. Respetuhin mo ako. Hindi ako naniniwala. Ikaw na niniwala sa Diyos, respetuhin hindi kita. They can drag me to hell.
Pagdating nila doon, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Ang edge ko is yung kakayahan ko na gumawa ng mga mahirap na bagay. Sa simbahan ho ito. Oh. Ang gagaling na gumagawa ng reels. Oh. Niniwala ka sa Diyos, ako, hindi. Respetuhin mo ako. Ay, ako naniniwala. Ikaw na niniwala sa Diyos, respetuhin hindi kita. They can drag me to hell. Pagdating nila doon, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Diyos ko. Ewan ko, mga naniniwala pa rito kung anong uring anak ng putang inang katangahan. Ano? Sus Mario Joseph kayo. Ay, naku. Magkulab na tayo, mga friend. Kakabuisit. Pero yun na, paulit. Yun nang diagalis. Dapat itong mga magulang na dibaril, mga tanga-tanga, putang inang to, na ito dapat kinukulong. Oo. Ba? Mag-collab na tayo mga friend. Ed Torres, shout out. Meron naman. Kalatibaya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, my friend, Kalati. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Umalis o aalis na naman pala yan si Inday Lustay at sa Japan pa pupunta. Nag-comment na baka daw mag-aagogo dancer doon. Ang tigas ng katawan yan na parang tuod. Walang manunood sa kanya. Ay, sana all may pera at pwedeng lumabas at sa bansa kahit anong oras niya gustuhin, di ba? Ewan ko, ang klaseng ano to putang ina. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng politiko, totoo. Tsaka anong panahon namin, mga friend? Ang politiko, as much possible, malinis. Walang issue. Kasi pag may issue ka, hindi ka na binoboto. Ngayon, putang ina, kung sino yung maraming issue, siyempre sinisigaw ng tao, mga bubo. Dice, gandang gabi sa Rox at sa lahat ng mga ka-warriors, sabi niya. Rolando Edralin, shout out. Sa palay ko, bossing, wala nang lusot yan si Sara Sira Buwang. Sara Sira Buwang. Kumbaga sa larong chess, mate na siya. At makikita na rin ang linaw sa mga kaso rin ng mga DDS senators na nagtatago at naglalayasan ng bansa. Ibig sabihin, flight is guilt. Ito na yung tinatawag na balik ni Bad, big karma sa mga mandarambong sa kaban ng bayan. Pwede, no? Kaya lang kuminsan yung mga senator arbiters, putang ng mga ulul. Apolinar Tolentino, shout out. Wala na kanya-kanya ng lipad ang mga may kaso. Hindi na rin pumapasok yung iba na parang takes na rin. Yan ang sinasabi natin, crime does not pay, diba? Kahit kalahati lang matera sa Senado, okay lang yun. Basta managot lang ang may kasalanan. Palagi ko, masaya ang taong bayan pag may nakukulong na politikong magnanakaw. Oo, DJ Siopo. To be sick is the requirement ng mga politikong gustong tumakas sa batas. Teka, mamaya niya, pati si Pia, kumusta ka na, naka-wheelchair na rin. Totoo, baka naka-neck brace pa. Apoli na rin ito. Happy birthday to you, Karox. May God bless you and your family. Thank you. Shirley J. Zero. Kanya-kanya ng puslitan ang mga DDS Senator, Karox. Yun nga di ba? 3J po. Iintindihin pa ba nila ang problema ni Sara? May sarili din silang problema na baka makulong sila. Kaya iintindihin muna ni Alan Peter Cayetano ang plunder case niya. Kasi umaten sa Senado. Siguro ni Cayetano, bakit kayo ba ang makukulong kung aatin ako sa Senado? Kaya nga. Tignan natin tibay. Kaya lang malambot Mary Lebron, shout out Michelle Edwin Mike, shout out. Librado Ludovico, blessed morning Karox and tall warriors. Ganyan talaga. Get out of the Philippines. Mga hayop kayo. Gagawa kayo ng multo tapos natatakot kayo. Mga tinamaan kayo ng kidlat. Ayun nga.
Alejandro Vidal, shout out. Happy birthday, Karox. More blessing every day. Wala akong pinapalampas sa vlog mo. Salamat, salamat. Inis na inis ang ganap na magkapatid na Kawatano at mag-inang Solar Boy. Sarap pag-umpugin ng mga ulo nila na wala laman kundi mangurap ng pera ng bayan. Mga leche, estas barabas. Good. God bless Karox and happy birthday. Thank you, Alejandro. 3J Shop ulit to. Tama ka, Karox. Kahit naman gaano katapang ito si Sara, kung tambak-tambak ang kaso mo, kaliwat kanan ng atake sa'yo, wala ka namang tatay na makakapitan na nakakulong din. Tiyak, babagsak din ang moral mo. Kahit wala namang moral ang babaeng ito. Ang ibig ko sabihin mabuburit din ang utak nito. Ayan, baka nga magtago na yan kaysa maputasan siya at makulong. Ay, His Excellency, amoy. Diyan sa tabi-tabi, ayaw gumalaw. Simon George, shout out. Siyempre, Karox, iligtas muna nila ang senador, ang sarili nila, di ba? Lisa de la Cruz, shout out. Sana no work, no pay din ang mga lingkod bayan puno. Tapat! Yan ang mga yan. Si Bato, anak ng putang hindi na makita. Yan na kasi. Si Acosta, mama ang maangan lang. Talagang wala siyang papel, pero wala nang lusot Reynaldo Gonzalez, shout out. Sa Rox, bakit ang daming nag-unsubscribe kay Christian Esguerra? Anyari? Tungkol kay PBBM meron siyang nasabi, ganun. Napanood ko naman. Si Atty. Claire Castro. Mahirap. Pero para sa akin wala akong makitang mali sa ginawa ni Christian Esguerra. Yun lang yun. Pero yun na sa kanya. No? Pero para sa akin naman, pwedeng na-aprobahan nga yan dahil hindi alam ni PBBM na itong mga pinalusot niya mga insertion na to, mga insertion na to, wawalang yain itong mga demonyong mga magnanakaw na to. Kaya nung nakita niya, puta, mahiya naman kayo, nagsalita na yung tao. Wala siyang alam na ganun ang gagawin. No? Tangina. Kaya po. Yun lang sa akin Reynaldo Gonzalez Ito tanong, Rox. Hindi nga pera ng gobyerno gagastusin ni biyahe Japan. Sara, paano kung mapatunayan sa impeachment na siya ay tiwali sa pagnanakaw pera ng bayan? Masasabi ba natin na ang perang gagastusin Japan personal niyang gastos? Yun nga. Come on, your guess is as good as mine. Tama, Reynaldo. Buti na lang, kinancel din ni Sara. Naghamon pa at sinabihan si Atty. Claire na lahat ng opisyal na gobyerno ay bumabiyahe abroad. Ay maglabas ng gastos sa publiko. Grabe, sayad na talaga. Sira nga ulo. Kung sino-sino tinuturo, baliw. Friend Sherwin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. Thank you ulit, Tia Deli. Paano ba yan, Rox? Kanya-kanya na po pulasan ang mga pinutukan ng lintik, lahat po ng may kaso, Rox. Mga mahagilap. Malamang po yan, Rox. Nag-uusap-usap na mga pangkat bukbuk kawayan. Siyempre pa, Rox. Yung pinakapinuno at master po nila, nagang ngayon, di pa mahuli-huli si Bato alias Boy Takas. Malamang po, Rox, nagmi-meeting po mga yan. Tagilid na po ang kanilang mga bangka, kaya meron na po
meron na po yung mga plan A, plan B. Hindi na po magkandatuto po ang mga ungas sa kanila pong mga gagawin kasi nga po nabungkal po lahat ang kanilang mga malaimbornal na tagong lihim, ha? Ba, isipin mo naman, Xerox, puro po mga kawatan, tulisang plunderer ang mga pinutukan po ng lintik o pag nagkataon sa West Philippine Sea po, lahat aano din sana. Ha? Yun po kung yung aming mga pogi po ng Cavite talagang tatrabahuhin ang mga besting yawa, ano po. Mukhang hindi nga tinatrabaho, ano ba? Ha? Ha? Kapag po itong mga buhayang animal na to nag-alabantag at sobrang lupit po sa pagtatago, ba Sir Blackjack, Sir DILG, ba ano pa po ba mga sir ang balita, ano po? Kung nga taga Cavite, padami na po ng padami ang dapat pong lambatin at dapat na pong makulong. Tas natakasan pa tayo ng isang boy ungas alias budot. Ayun, panay ang pagwawalwal ngayon. Parang nakawala po sa kural. Anak ng galising asong gala po talaga, Sir Rox. Talaga pong puro lang kami mahusay sa pasakalye. Pero tawag lagi po, talagang lagi po kaming panis at wala po talagang ibubuga. Mas malaman po palagi ang misyon nga. Mas malamang po palagi ang misyon nga at misyong butata. Oy, mga sir kulukotoy, bae, pag ayusin nyo naman po, ano po, isang general Tory lang ang katapat nyo. Pag yan po ang tumrabaho, ba siguradong kakain tayo ng mga Kabitenyo ng alikabok. Ano po, puro presko Tia Deli, mga taga Cavite. Kasi pag si General Torre pa ang nagsalita, may resulta at talagang ginagawa. Tayo, sige nga mga sir, iisa nga yung napasuko mo. Tas, nag-alis lang ng muta. Laya na agad. Ano yun? Nagpapogi points lang? Kalang pa masabi lang na may naipakulong ka, pero ang totoo, drama nyo lang pala. Hoy, kulukotoy, manong ako, tigil-tigilan ninyo, okay? Kilalang kilala ko na ang mga paandar at hilatya ng mga Kabitenyong pulpul. Nako, ewan nga sa inyo, puro naman kayo mga walang silbi dyan sa pwesto nyo. Tas, mag-aambisyon pa na pagtakbo na mataas sa pwesto. Nako, wag na toy, puro kayo panis. Mga inutil, mga walang silbi, puro kayo mga bobo. Presidente tatakbuhin, Tia Deli. Sayang lang ang pinakiswelo sa inyo, no? Apito kayo ng lintik, mga leche, mga buwisit, oy, kuting. Ba, idilat-dilat mo ng konti yung mata mo, ano po? Masyado ka nang napaglalaruan ng mga hawi boys mo sa paligid, Puro mga inutil na sobrang pulpul, Nako, bahala na kayo sa buhay nyo. Mga buwisit, kinam, Happy birthday, Tol. Wish you good health and more subscribers to come. Salamat, Tol. 3J Show po. Sir Rox, si Lawrence Sinta mo naman, ayun na naman baka nag-apply na raw asylum sa France. May ganun. Bakit siya mag-a-asylum? Hindi naman siya tinatarget ng gobyerno. Bilang gusto lang targetin, wala pa namang kasong nasa pasata. Investigasyon pa lang naman, asylum agad. Doon ang punta Doon din ang punta noon, kaya mas magandang mas aga mag-asylum na. Chupista Bunao, shout out. Good morning po kuya at sa mga ka-warriors. Happy birthday po kuya. And may you have many more birthdays to come. Good health and happiness. Salamat Chupista. Marila Pabian, shout out. Hindi pa man kasi nangyayari
Sinabi ng minority na uubusin sila. Ayan, the power of what you are claiming, nagkakatotoo na. Isa-isa na silang nawawala. Pinakamalalang batch ng mga senador, daming may kaso. Di talaga sila huwara na maging leader ng bansa. Totoo yan, nak. 3JC of ulit to. O Sir Rox, ba't cancel si Sara sa trip niya sa Japan? Ayaw pala niyang malaman ng madlang people kung saan siya babakasyon. Pwede pala yun. Dapat mag-resign na lang siya para maging private citizen. Hindi, baka may nakapagsabi dyan na baka papunta. May huwibulong brigi dyan. May nag-aabang sa'yo doon. Takot na pati sa anino niya, takot na yung gaga Magbakasyon siya kung saan niya gusto. Basta tuwing may bagyo sa Pinas, magbabakasyon siya. Kasi tuwing may bagyo, tumatakas ng bansa ang babaeng yan. Baka maano siya, tawag leptopyrosis. 3JC ulit to. Oo nga Sir Rox, kamusta na ba si Pastor Jun Lagon? Pastor Jun, paramdam naman kayo. Isang hi lang dyan. Miss na namin kayo. Kahit batiin nyo lang si Sir Rox ng happy birthday. Binati na ako, friend. Bukas ako tatawag. Kukontak ko sa umaga kung pwede kayo mag-usap sa hapon. Eddie Luna. Hi, hello, Karox. Ako nagtataka. Bakit pagdating kay La Chica, ang senaryo parang natitigil at nababago ang tanungan. Parang mahina din ang mga utak ng mga nag-iimbestiga. Bakit hindi nila ipatawag sila Chica at si Nolasco? Nasagot na yan kanina, friend. Sabi ni Atty. Lorna Kapunan, parang hindi na kailangan Baka mamaya kung ano-ano pagsasabi niyan Oo. Insured naman na Doon pa lang kay Acosta, wala nang kalusot-lusot doon itong Nolasco tsaka itong La Chica, baka mamaya kung ano-ano pa pagdadaldal nito Oo. Kung sino-sino ipagtuturo nito di ba? Lalong tatagal. Sabi ni Atty. Lorna Kapunan. Yung mga yan, marami ding nalalaman tungkol saan dinala ang pera. Bakit si Acosta lang ang pinipiga nila? Dapat lahat ng mahawak na pera na kung ilang duffel bags, iharap sana sa investigasyon. Salamat, Karo, at happy birthday. Sana lagi kang malakas at walang karamdaman, pati na rin ang buong pamilya mo. Ikaw din, friend. Di Luna ulit Karox, huwag mo munang pangarapin ang tunay na langit. Malay natin, magkita tayo. Tignan natin yung langit-langitan sa Pasig, the sky in Chicago. Magkakabit tayo doon. Salamat, Karox. Ikaw naman. Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. Salamat ulit sa mga nagpadala at sa mga bumati mga friend. God bless. Good night. Maganda yung mga topic natin ngayon, di ba? Ay, nako, Lord. Ilang araw na lang. Jingle bell na. Papasok na ang bear month. Good night. Dasal, mga friend.